Malapit na ang ating 7th anniversary, kaya naman dapat lang balikan natin ang iba't ibang top 7 amazing adventures sa iba't ibang bahagi ng ating nag-iisang Amazing Earth. Ito ang Taylor Glacier sa Taylor Valley sa Antarctica. Most shocking feature ng nagyayalong kontinente. Ang Blood Falls. Nung una, inakala ng mga scientist na pulang algae o lumusog sa ilalim ng glacier ang nagbibigay ng blood red color sa talon. Pero noong 2017, inilabas ng isang team of researchers mula sa Amerika ang resulta ng mahabang pananaliksik nila sa Blood Falls. Ang tubig sa waterfall ay mula sa tubig alat o brine na nasa ilalim ng ancient glacier. Mayaman daw sa iron oxide ang tubig alat. Ang iron oxide ay mas kilala natin sa tawag na rust o kalawang. Ito ang dahilan ng mamula-mulang tubig sa Blood Falls. Mystery unlocked. Hindi pa rin nila alam kung bakit umaalsa ang pulang tubig mula sa kailaliman papunta sa ibabaw ng glacier. Tuloy pa rin sa pananaliksik ang mga scientists para mabigyang kasagutan ang misteryong ito ni Inang Kalikasan. Matatagpuan sa pagitan ng Norway at North Pole. Ang mga isla ng Svalbard ay kilala sa pagkakaroon ng extreme climate, polar bears at glaciers. Kung ngayon ay papuntang summer na sa Pilipinas, doon winter pa rin. Tumatagal kasi ito ng mula 5 hanggang 7 buwan. Grabe. Kung mapapansin nyo, madilim sa background. Ganyan po 24/7. At ngayon po ay, anong oras na? It's 13:04. Alauna na ng hapon. Yeah. Pero madilim pa rin siya. Para sa akin, mas mahirap talaga ang winter kasi nga medyo depressing siya. You experience 24 hours darkness. The only thing that I like about winter is that there is northern lights. Ang dancing wave of northern lights o aurora borealis ang isa sa inaabangan ng mga residente at turista sa Svalbard tuwing winter. It was the best Northern Lights show I've ever seen in my whole life. It always feels like the first time. Yeah. Every time you see like one that is very strong. We were even like almost crying and screaming because it was really extraordinary. Fun fact tungkol sa Svalbard, mas maraming polar bears dito kaysa sa tao. Ipinagbabawal dito ang pangangaso ng polar bear na isa ng endangered species. Yung latest ay yung pumunta ako up north. Nag-sail kami up north of Svalbard. Nakakita din kami ng 1 mother and 2 polar bear cubs. So that was amazing to see polar bears in their natural habitat. In the summertime, you can also see some walruses by the shore, but that doesn't happen very often. Kung mapapansin nyo, wala ring puno rito. Imposible raw lumago ang mga halaman dahil sa limited sunlight. May polar summer din sa Svalbard na nagsisimula sa month of May hanggang September. Walang sunset for 4 months. Kahit hating gabi na, may araw pa rin. Kapag summer, I like going to boat trips and I like hiking. Or go Arctic dipping. Yeah. Yeah. We dip into the cold water of Svalbard. Hindi matatawaran ang ganda ng kalikasan. Padalas ay mga scientists lang ang nagpupunta sa Antarctica. Pero ngayon pwede na magbakasyon dito. Ang presyo, $10,000 US, mahigit kalahating milyong piso. At isa sa maswerteng nakapunta dito, ang Pinoy seaman na si James Rubia. Nakilala rin bilang drag queen vlogger ng karagatan na si Lady Barracuda. Nakilala siya dahil sa kanyang adventures na masaya niyang binabahagi sa YouTube. Kain naman tayo ng penguin.
Sarap ba? Bahala na. Basta sa Antarctica. Hello po, nandito po kami ngayon sa Antarctica. Pero ang sabi nila, sa likod ng tawa ng payaso ay luha ng tunay na tao. As a Becky Seaman o Serena, masasabi ko, and of course, a part-time drag queen na hindi siya madali. Na-experience ko na nung dumating ako, we're a mixed crew, ibang lahi at saka Pilipino, masasabi kong na-discriminate ako. But then again, in our shipping agency, hindi tinotolerate ang diskriminasyon sapagkat dito ay pantay-pantay sa lahat ng kasarian. Dahil sa pagiging seaman, nakarating na ako sa Europe, Asia, America, and of course, Antarctica. Magkano ba ang pamasahe papunta sa Antarctica? $10,000 US. Pero guys, worth it naman ka. Para akong nasa heaven, para ako nasa purgatorio, ganun. Parang nasa Encantadja ako. Ay, namiss ko Encantanda Pash niya. Pasok, Lady Barracuda! Pati sa Antarctica. Although malamig siya guys, ang Antarctica guys is deserted siya. Merong hayop doon, may penguin, may silayon, may ibon. Ang vlog ni Lady Barracuda, meron ng katuwaan, meron pang kaalaman. Pinag-aralan para nila yung ecosystem doon, mga buhay sa Antarctica, paano mag-melt ang ice, paano mag-melt ang... May mga scientists doon na nag-aaral. May mga patakaran din dito para ma-preserve ang likas na kagandahan sa Antarctica. Pag tinatpakan mo yung isno, baka mahulog ka, baka punta ka sa kumunoy. Ito po ay totoong yan. Ay, yan. Sa dami ng napuntahan ni Lady Barracuda, di nakatagos na tagos ang mga alaala ng Antarctica. I've been there for 2 years. Nasaksihan ko ang tinatawag na the White Continent. Nasaksihan ko din ang tinatawag natin na climate change. Malalaking tipak na yan at unti-unti siyang natutunaw. Nasabi ko yan dahil nung pangalawang kontrata ko, bumalik ako, nakita ko yung pagbabago. More power James, aka Lady Barracuda, sa pagiging Pinoy marinero, pati na komikero. Hindi ito panaginip kundi isang pasyalan na dinayo at na-experience ng US Army Warrant Officer na tubong Olongapo City na si Jomar Perez. We have just arrived here at Antlers Academy here in North Pole, Alaska. It's right next to the Santa Claus house. In Europe, they are known as reindeers, but in America, they are known as caribou. Their antlers fall off in order to grow new ones. So their entire body is actually covered with hair. So that's how they adapt to this really harsh Arctic and subarctic environment. Pero hindi ito ang totoong North Pole. Yun lang ang tinawag nila sa lugar kung saan itinayo ang Santa Claus House 70 years ago. They started off as a small trading post for the locals. From there, that became the inspiration for the owner to actually make a Santa Claus house for everyone. Ito raw ang pinakasikat na tourist destination sa Alaska. Ayan ang mga sulat para kay Santa ng mga bata mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre, ang highlight dito ay ang picture taking kasama ang may-ari ng bahay. Pero alam niyo bang may ibang bahay pa si Santa? Nabisita ito sa Lapland, Finland ng BPO employee at Pinoy vlogger na tubong North Cotabato na si Richard Yongson. Hey everyone, I'm here now at the Santa Claus Holiday Village. And yeah, it's freezing here pero sobrang ganda. Worth it naman. Let's go to the Santa Claus Holiday Village. Ayan lang po sa likod. So yeah, right now I'm here at the Foroa. O yan yung yan yung translation ng reindeer in Finnish. Kung bitin ka sa papicture-picture lang, pwedeng sumakay rito sa sleigh na hila-hila ng reindeer. Rudolph, ikaw ba yan? Saan ka man sa mundo, Alaska, Finland o Pilipinas, totoo ang diwa ng Pasko sa lahat ng naniniwala rin. Sa mga bansaan may snow, ito ang kinatatakutan, ang snow slide o avalanche.
ang pagragasa ng tonel-toneladang na ipong yelo mula sa kabundukan. Naranasan niya ng 3 nating kababayan na nagtatrabaho sa Svalbard, isang Norwegian territory malapit sa North Pole. Hello, Amazing Earth! Kami po ang Arctic Filipinas. Ako po si Angie. Ako naman si Chana. At ako naman si Kaina. Hello po, ako po si Kaina at nagmula po ako sa town ng Polomolok, South Cotabato, 30 minutes away from Jansan. At napunta po ako sa Svalbard last April 2018, so magpa 5 years na ngayong April. Ako po ay isang receptionist. Ang trabaho ko po dito ay isang hotel staff. Nagtatrabaho ako bilang front office manager ng isang maliit na hotel. Ayon sa World Factbook, mahigit 120 Filipinos ang residente ng Svalbard as of 2019. Ang Svalbard ay isa siya sa pinaka-unique na lugar na napuntahan ko. Talagang vast and snowy place lang siya. Sa breakfast, nakakaluto kami ng eggs, tsaka usually bread lang or oats. Tapos sa dinner naman, usually potatoes, tsaka meat. Noong 2021, sa kasagsagan ng pandemya, nawalan sila ng trabaho. Hindi dahil sa COVID-19 kundi dahil sa yelo. Wala naman talagang major avalanche na nangyari nung year na yon. Risk for avalanche lang kaya kami pina-evacuate. When we were evacuated, sabi nga ni Angie, like na-mention niya, tumira kami sa kanilang apartment. Kasi ang responsibility of looking for a place to stay is kami ang bahala. Hindi kami sagot ng government lang. It was so hard. Wala kaming trabaho or wala akong trabaho, super hirap kasi kailangan ko pa rin magpadala ng sa Pilipinas. Financially, it was challenging. Also mentally as well. We didn't have any idea when we could go back to the hotel and work again. Kapag my birthday, it's like almost invited lahat ng mga Pinoy. Yun yung namin, like yun yung way para makita namin yung isa't isa. May karaoke, may inuman, may maraming Filipino foods. Meron din kaming special gatherings usually during Christmas time. And last year, I think, we celebrated or we gathered for the Independence Day. Hindi lang bundok ng yelo ang makikita sa mga isla ng Svalbard. Kabilang na dyan ang nakamamanghang dancing waves of light ng Aurora Borealis. Mas makikilala pa natin ang Svalbard sa tulong ng Arctic Filipinas sa mga susunod na Sabado. Yan ang dapat niyong abangan. Introducing the newest member of Running Man Philippines, none other than Miguel Perez! May bagong runner sa inaabangang second season ng hit reality game show na Running Man Philippines, si Miguel Tan Felix. Super excited ako nung nalaman ko na ako yung bagong runner dahil ibig sabihin no, new adventure for me. Super excited din ako sa challenges dahil malalabas ko yung competitive side. At pati fans ng palabas, excited din para sa kanya. Para sa Season 2 ng Running Man Philippines, ang missions ng runners ay ginawa sa South Korea. Mismong ang shoot ay challenging para sa grupo dahil sa sub-zero temperatures doon. No, hindi pa nakaka-experience ng winter. This is my first time na makakita ng snow and malamigan, ng ganyan malamig na para ako nasa loob ng freezer. Negative 10 degrees. Yung mga gloves, mga accessories, dito ko na binili. Actually, yung thermals, yun yung niregalo sa akin ni Isabel bago ako umalis papuntang Korea. Miss you, Isabel. Yung init ng thermal ang nagsusibing yakap ni Isabel sa akin. Wow. Pero hinamon din ng Amazing Earth na mag-ice skating si Miguel. Ice skating love pala eh. Oo, kaya ko yan. Oh, mga amazing. Abangan niyo ako. Palit na ako ng Iba't ibang klaseng winter sports ang kinahihiligan ng turista sa South Korea. Pero para sa Amazing Earth, may special mission si Miguel. Ang skating rink na ito sa harap ng Seoul City Hall ay bukas para sa publiko tuwing winter. Ayan, naghahanda na rin si Miguel.
ready na siyang magpakita ng kanyang ice skating moves. Sobra ako nag-enjoy para akong bumalik sa pagkabata. Nag-ice skating na matagal na since I was young pa. Pero first time kong mag-ice skating sa ibang bansa. Si Miguel, iniikot ang buong skating rink. Yung fundamentals, medyo meron na ako. Kaya, naging madali sa akin yung first time ko sa ice skating before. Talaga lang. Sabi niya sa amin, di siya marunong. Surprise! Mas marami pang missions ang haharapin ni Miguel sa Korea. But for now, it's mission accomplished para sa pinakabagong runner dito sa Amazing Earth. Kanina mo pala kayo nandyan. Bakit hindi kayo nagsasabi? Alos tumawid kami ng bundok. Popular na atraksyon pag winter ang Lake Abraham sa Alberta, Canada. Paligid pa lang ng lawa, Instagram-worthy na. Pero ang numero unong atraksyon dito ang frozen methane bubbles sa ilalim ng nagyayelong lawa. Isa itong spectacular winter phenomenon na dinudumog ng mga turista gaya ng mag-asawang Pinoy na sina Larry at Emily Veloso ng Calgary sa Canada. Pero ang mind-blowing beauty, may sikreto palang deadly. Ang methane bubbles ay nabubuo mula sa dead organic matter sa tulong ng bakterya. Habang naaagnas o natutunaw ang dead bodies, nagre-release naman ng methane gas ang bakterya. Ang gas na ito ang natatrap at nagiging frozen bubbles sa ilalim ng frozen lake. Pero pagsapit ng spring, nalulusaw ang yelo at nare-release sa atmosphere ang methane gas. Mas matindi raw mag-trap ng init sa atmosphere ang methane kumpara sa carbon dioxide. Kaya mas malala ang kontribusyon nito sa global warming. Kaya kung may chance kang makita ang frozen bubbles sa Alberta, Canada, sige lang, enjoyin mo ang frozen bubbles. Pero tandaan, gawin ang makakaya para hindi na makadagdag pa sa global warming sa simpleng pagbabawas ng basura. Marami po kaming exclusive content para sa inyo. Just visit gmainetwork.com/entertainment at i-follow kami sa aming official Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube accounts.